Hallelujah. Tanong mo sa katabi mo, malusog ka ba? Tingnan mo ang kanyang mukha, gaano ka katanda? Amen. Bawat tagumpay ko, hindi ko solo. Yun ang huwag mong kalilimutan. Every success and victory, it's always with other people with you. Amen? Kaya awitin natin yung simpleng awitin ng Biblia. Walang sino man, ituturo mo ang iyong katabi, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Sabihin mo, mukhang perang iniisip mo. Amen. So awitin po natin yun, napakaganda po nung awiting yun. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang dahil ang makasarili ay mahihirapan sa buhay. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hallelujah. Sige po, awitin natin, malakas na boses. Ituro natin ang isa't isa. Ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sabihin mo, pananagutan kita. Ang simbahan kaya mahina, ang binibirada ng dyablo at ng mga demonyo ay ang mga mananalangin. Sinisira ng dyablo ang prayer base ng simbahan. Kaya walang mahilig manalangin. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag hindi ka mahilig manalangin, hindi ka magiging matibay at matatag. Huwag mong kalilimutan, tatanda ang ating katawan, pero kailangan laging bata ang ating espiritu. At ang batang espiritu, laging nagtitiwala sa Diyos. Ang isa pang panira ng dyablo sa simbahan ay chismis, rumors. Kaya huwag kang makikinig sa kung ano-anong chismis, hayaan mo lang sila. At makikita mo na ikay titibay at matatag. Ang pangatlo na sumisira sa simbahay, witchcraft. Tingnan mo nga ang iyong katabi, baka yan ay mangkukulam. Alam niyo po ba ang witchcraft? Ang witchcraft po ay yung laging galit. Ang sabi ng Biblia, anger is as bad as witchcraft. Kaya pag lagi kang galit, ay para kang mangkukulam. Tingnan mo ang iyong katabi.
Salita po yan ng Diyos. So yun po ang sumisira sa simbahan dahil maraming magagalitin. Lumaya ka na at ang magpapalaya sa iyo sarili mo. At huwag ka nang makatsismis, ang iyong siyasating mabuti ay sino ka ba sang-ayon sa salita ng Diyos? Ikaw ay higit pa sa mananagumpay kay Kristo. Ano ba ang iyong katayuan? Sabi ng Biblia, ikaw ay nasa palad ng Ama at ng Anak at pag-ibig ng Ama at Anak. Sinong makatatalo sa iyo? Kaya maraming ospital dahil maraming mahina. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Maraming drugstore dahil maraming nagme-maintenance. At hindi nila tinatayuan ang salita ng Diyos. Sabihin mo, aray. Dapat ang mga anak ng Diyos matatapang. They defeated Satan by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. They do not love their life even unto the death. Yung krisis mo at krisis ko ay pagkakataon ng Diyos na gumawa ng imposible sa iyo. Amen po ba? Yung iba, pag nakikrisis na, ay parang makasalanan yata siya. Hindi ka na makasalanan, tinubos ka na sa lahat ng kasalanan. Ang iyo lamang gagawin ay, salamat po at ako ay natututo sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya nga po, ating unawaing mabuti. Awitin natin Tagalog bago English, kay Kristo lang. Pag hindi ka kay Kristo, kanino ka? So, yun lang po at napakasimple po at makikita mo, sabihin mo, tatanda ka rin. Pero panatilihin mong bata ang iyong espiritu. Puputi din ang iyong buhok at ang ikay makakalbo. Pero mas magandang dalisay ang puso kahit kalbo. Amen. Hallelujah. In Christ alone. Sige, kay Kristo lang. Awitin natin yon. Ako'y masaya dahil ako ay bata pa. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil kay Kristo. Hallelujah. Tiwala ko kanyang sa krus na tagpuan, sa bawat tagumpay aking isasaysay, lakasan tiwala ko'y kay Kristo lang. Kay Kristo lang, tiwala ko, kalwalhatian ko'y sa krus na tagpuan, sa bawat tagumpay aking isasaysay, lakasan, tiwala ko. Alone, in Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength,
source of hope is Christ alone. Paggising sa umaga, sino naalala mo utang na kailangan si Jesus agad ang iisipin mo? Huwag yung kirot sa iyong tuhod. Amen? Si Jesus at aayos ang iyong tuhod. Hindi na aalisan ng tubig. Amen? Sapagkat kusang natutuyo yun dahil si Kristo ang dakila nating manggagamot. Huwag mong sasayangin ang iyong krisis. Gamitin mo yan para magkaroon ka ng buhay na patutuo na si Kristo ang dakilang manggagamot. Amen? Matututo rin kayo. Hindi ko kayo hahamunin kung hindi ako dumaan sa lahat ng aking pinagdaanan. Kaya ako'y nasa katayuan ko ngayon dahil sa mga krisis at kabiguan. Hallelujah. Kaya kailangan ang ugali mo, hindi basta makakanta lang. Dahil pagkatapos ng gawain, labanan na uli yan. Pagising sa umaga, naalala ka, nagsasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ulit, paggising. Paggising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap. ayaw ko, Ayaw kong magkulang nakapangyarihan. ko. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, naging sandigan ko. lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naalala ka, Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, Tanging sandigan ko, lakas ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, Dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Awitin natin, Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang ako'y nabubuhay. Tanong mo sa iyong katabi, naglilingkod ka ba sa Panginoon? Iba po ang ministry, iba ang paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon, lagi kang sumasamba kahit naglalakad ka. Yun po ang
paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ushering, ngayon po'y ministry. Pero kung ikaw ay aseret o aser at hindi ka sumasamba sa Diyos, ang mukha mo ay malungkot kahit nakangiti. Yung mga nasa pulpito na umaawit, hahamunin ka ng dyablo kung totoo yung iyong inaawit. Pero ngumiti ka lang dahil ang dyablo'y talunan. Tinalo ng Panginoon, kaya tayo higit pa sa mananagumpay. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, worry, yan po ang maraming nagpapahina sa maraming tao, hindi lang Kristiyano. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, ikaw ba ay bata pa? Walang matandang nakaparoon sa lupang pangako. 20 years old pababa ang nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Yung matatanda, mareklamo. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at lahat ng pagpapala ginawa ng Diyos sa ilang, pero hindi pa rin sila naniwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya nagtitiwala at naniniwala kahit anong edad, parang bata. Awitin natin, Panginoon, minamahal kita. Since 1993, team song ko na po yan. Hallelujah. Kaya hanggang ngayon, buhay ko yung awitin yan. Minamahal kita, Paglilingkuran ka habang nabuhay. Pag naglilingkod, maraming pagsubok. Magsama ang mga pagsubok. Alam kong sa akin ay susubaybay. kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man
Sabi ng Biblia, mismo ang Panginoon ang nagsabi, at sa wakas ng panahon, dadagsa ang kasamaan at ang sino mang makapagpapatuloy na tapat sa Panginoon, sila ang maliligtas. Kaya nga po, huwag mong kalilimutan, isang araw tayo na born again, pero kailangan magpatuloy tayo sa kaligtasan. At ang sabi nung awitin at ito ay batay sa salita ng Diyos, dumagsama ng mga pagsubok. Walang Kristiyanong uunlad na walang pagsubok. Tingnan mo ang iyong katabi. At pag malaki na ang pagsubok mo, ang ibig sabihin may malaking ginagawa sa iyo ang Diyos. Tatlo po yan, the purpose, plan, and counsel of God. Ang layunin at ang balak ng Diyos at payo ng Diyos kung paano natin may sasagawa yung kanyang layunin. Kalooban mo ang mangyari sa lupa para ng... So tayo'y mga tagalangit. Sabihin mo, tayo'y tagalangit. Dumagsama. Nawitin natin yung bahaging yung dumagsama ng mga pagsubok. Lalo kang titimin. Sige. Ang mga pagsubok, alam kong siya'y susubaybay. Kaya dapat ko ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay kumay, aking iaalay, bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. I am a debtor to no one. Wala akong utang kanino man. Ang utang ko'y tanging kay Jesus, kaya gagantihan ko siya dahil sa kanyang lahat ng kabutihan. Amen? Tingnan mo uli ang Kristiyano dumadaan sa pagsubok. Kaya kung wala kang pagsubok, ay baka ikay hindi Kristiyano. Ang lahat ng nagtitiwala sa akin, sabi ng Panginoon, sila ay uusigin. Kaya kung walang nang-uusig sa iyo, hindi ka yayaman. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kung walang nang-uusig sa iyo, hindi ka yayaman. Magkakapera kang marami, pero hindi ka magiging mayaman dahil ang kayamanan, ang ibig sabihin, riches is this: you are blessed in all matters of life and in every area of your life. Maraming hindi kayang bilhin ng pera. Limitado lang ang kapangyarihan ng pera. Huwag mo pong kalilimutan yan, do not love money. Love God and He will give you money. Sige po, umupo na ang lahat at upong bata. Huwag yung matanda. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga kaganapan. Amen. So tayo po'y manalangin, O Diyos, aming Ama. Heto po kaming muli. Banal na Espiritu, ikaw nga po ang kumilos para matuto ang bawat isa dahil tanging ikaw ang nakapagbibigay ng pagkaunawa sa bawat salitang maririnig. Maliwanag ang Biblia na ang pananalig ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang pananalig ay gagawa ng mga imposible sa pamamagitan ng pagsasagawa ng salitang narinig. Salamat Ama at maging kaming lahat na manggagawa ng iyong salita sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabing Amen. Amen. Hallelujah. Simulan natin ang unang talata bago ninyo malaman ang titulo. Sa 1 Corinthians 11, verse 30.
Pansinin po natin, ano ang sabi sa 1 Corinthians 11:30, marami sa inyo ang mahihina at masasakitin. Tingnan muli ang iyong katabi, may maintenance medicine ka na ba? For this cause many are weak and sickly among you and many sleep. Dahil sa kadahilan ng ito, marami sa inyo ang mahina at masakitin at marami na ang namatay. Banal na Espiritu, isiwalat mo nga po ang katotohanan ng ito upang kami ay makapagtagumpay at makapamuhay na dumaan man sa sakit ay nakangiti pa rin. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ako po ay natutuwa sa katotohanan dahil ang katotohanan pag natutunan, ito'y magbibigay sa atin ng kalayaan. Truths when known, it shall set us free and give us freedom. Kaya kailangang nabubuhay tayo sa katotohanan. Kaya ang panalangin ng Panginoon, Father, sanctify them by thy truths. Thy word is truths. Kung paano ang Ama ay banal, kailangan kayo ay magiring banal. Kaya kailangan tayo ay banal. Itanong mo sa iyong katabi, banal ka ba? Kailangan banal tayo at kailangan matuwid tayo. At kailangan tayo ay mapagpakumbaba at maamo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang sabi ni Santiago sa simbahan, ang kausap niya sa kanyang sulat, meron bang mga may sakit sa inyo? Ipatawag ang mga matanda ng simbahan at magpapanalangin. Pero saan pumupunta ang maraming Kristiyano pag nagkakasakit? Saan? At ano ang ginagawa ng Kristiyano pag may sakit? Umiinom ng... Aba, matindi po ito. Ang katotohanan ay magtiwala tayong lagi sa Diyos. Pero hindi ka makapagtitiwala kung hindi mo alam ang katotohanan. Amen po ba? Muli aming Ama, salamat sa katotohanan at kami ay magsisilaya. Amen. So, sa Matthew 11:28, makinig kayong mabuti para kayo hindi maging masasakitin, para hindi kayo mag-aksaya ng pera sa gamot at sa pagamutan. Hindi na baling itulong mo yan doon sa mahina pa ang pananampalataya, pero wag sa'yo. Amen. Hindi na baling ikay tumulong sa nagpapagamot, pero wag sa'yo. Sabihin mo sa iyong katabi, tutulong ako sa mga may sakit, pero ako ay mananatiling walang sakit. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Desisyon po yan. Sabihin mo, desisyon yan. Amen? So come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, lumapit kayo sa akin, parito kayo sa akin, kayong nagpapagal at nabibigatan ng lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Muli, banal na Espiritu, matuto kaming lahat sa bawat talata dahil bawat talata ay pagpapala sa amin. Buong Biblia ay regalo mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen. So, bawat isa dapat ay naka-aapekto ng 1,000 tao sa paligid. At yun po ay sa pamamagitan ng ating buhay na nakikita sa atin. Sabihin mo, ikaw ba ay may utang? At kung may utang ka, nagbabayad ka ba ng iyong utang? Pangarapin mo na darating ang araw, ikaw na ang magpapautang. Dahil ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Kaya pag ikaw ang magpapautang, alipin mo yung mga may utang sa iyo, madadala mo sa simbahan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya nga, iyong unawaing mabuti ang napakahalagang katotohanan na ang Diyos lamang ang dapat nating pagtitiwalaan sa lahat ng oras. Sino kaya ang kinakausap dito ng Panginoon? All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi po ito sa hanap buhay. Hindi rin po ito sa pag-overtime.
Ito po ay tungkol sa nagmimithi yung mga nasa paligid niya na maging banal sa harapan ng Diyos. At nagsisikap na maging matuwid at maganda ang ugali, pero sila'y pagod na, pero hindi pa rin gumaganda ang kanilang ugali. Di po ba tayo ay sanay New Year's resolution? Disyembre pa lang, tayo nagsusulat na nung araw ako gano'n, Panginoon, next year po, hindi ko nagagawin ito. I will not do it. Nakasulat yon. At unang buwan ay nawala yung, so I will not do it. At ang nawala ay yung will. At ikatlong buwan, Marso, ay I am doing it. Balik ako dun sa dating kalagayan. Kaya tingnan muli ang iyong katabi, hindi ka na ba matampuhin? Hindi ka na ba magagalitin? At kung sakaling narurong ka pa, makinig kang mabuti. Iniibig pa rin tayo ng Diyos kahit tayo matampuhin. Huwag kang sasamaan loob. God still love us kahit tayo matampuhin. Kahit tayo bihirang dumalo ng gawain, God still love us. Huwag po natin kalilimutan yan, pero huwag po nating sayangin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang ating unawaing mabuti, God love us. So I love God because God loved me. Kaya may 3 katotohanan doon sa sulat ni Juan. So God loves us and we love God in return. Pero ang mahalagang katotohanan, that God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Nang ibig sabihin ay hindi niya ako iniibig dahil ako'y mabait. Hindi niya ako iniibig dahil ako'y masunurin. Ako'y iniibig niya dahil sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya wag po nating kalilimutan, inusig sila, ano ang kanilang ipinangaral. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20. Bakit sila inusig? At ang sabi dito, where is the wise, where is the scribe, where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? So verse 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. So dito makikita po natin na ang pangangaral ang kailangan para maligtas ang mga hindi pa ligtas, para sila'y sumampalataya. Verse 22. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Verse 23, bilisan po natin. But we preach Christ crucified, and the Jews a stumbling block, unto the Jews the stumbling block, and unto the Greeks foolishness. So pansinin po natin, we preach Christ, ano ang pinangangaral niya? Na si Jesus ay hindi lamang nagpapagaling ng may sakit, na si Jesus ay hindi lamang nagtutustos ng lahat ng pangangailangan. Ang pinangaral nila, Christ crucified. Kailangan ang buhay natin ay alam natin ang pagkapako ng Panginoon sa krus. That is the key secret of a powerful Christian life. It's always the cross. Because authority comes from Calvary. Power comes from Pentecost. And almightiness is in the name of Jesus always. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangan matutunan mo at kilalanin mo mabuti. Pwede bang wag na muna lumakad yun, wag na muna yung mga pagkain, paupuin mo. Dahil pag hindi nila nalaman ang katotohanan ng ito, tawagin lahat yung nasa likuran. Ayoko na nang naglalakad. Titigil na ako, uuwi na ako. Parang walang halaga ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga po ay salita ng Diyos, hindi yung kakainin. Tawagin lahat yung nasa likod. Ayoko na, baka kayo ay
hamak lang. Pag hindi ninyo alam itong essential truth na ito. The power of the cross, the power of His resurrection, kailangan alam mo yan at nang sa gayon ay hindi ka maligamgam. Kaya maraming maligamgam at maraming hindi mahilig manalangin at lahat ay maradaling magkasakit dahil nga sila ay walang hilig sa Diyos. Halika kayong lahat. Dito, umupo oh. Ang dami pang bakanting upuan. Huwag ninyong sayangin ang inyong buhay. Laging tandaan mo po, ang hanap buhay, pag ikaw ay nawalan, pwedeng makabalik. Pero ang araw ng linggo, sa petsang ito, hindi na pwedeng bumalik uli ito. When time is spent, then it will never be restored back. Kaya pahalagahan po ninyo dahil ako ay sa lahat ng dinadaluhan kong mga conferences sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lagi po akong nakatuon ang tenga sa pakikinig. At pag humamon yung mga ngaral, ako ang unang tumatakbo sa altar at sumusubsob at napapatungan agad ng kamay. Ang pagtitipon po ay panahon na tayo'y kinatatagpo ng Panginoon. Saan man 2 o 3 ang nagkatipon sa pangalan ko, sino ang nandun sa gitna? Ang Panginoon. Kaya ang Panginoon narito, igalang natin ang presensya ng Panginoon dahil meron siyang gagawin. Yung krisis mo, oportunidad ng banal na Espiritu na pagtagumpayin ka. Because the Holy Spirit is the one who has the power to make you invincible. What is invincibility? Wala kang talo. Pero kailangan ikaw ay laging puspos ng banal na Espiritu. Pag naalala ko ang mga ministeryo natin, ito ang pinagmamalaki ko ay ang Diyos, hindi ako. Sino ba naman ako? 3 world television channel, doon yun, araw-araw, Monday to Friday. And then 3 local channel, tuloy-tuloy din yun, at dumaan pa tayo sa 7 hours a day sa malalaking radio station ng Pilipinas. Bakit nangyari yun? Dahil ako'y walang alam. Dahil ako'y mahina. At laging tandaan mo, pag ikay nagpaampun sa Diyos, ikaw ay Kaniyang aalagaan. Pag ikaw ay nagpabilanggo sa Panginoon, siya ang magpapakain sa iyo dahil pinakakain ng nagbilanggo yung mga bilanggo. Kaya kailanman ay hindi ako nagkukulang. Buong sambahayan namin ay hindi nagkukulang. At ako ay nasa maximum Muntinlupa prison cell at kausap ko yung pinuno nung nakulong na squad na napagbintangan na pumatay kay Galman nung Atom, August 21 na napatay si Ninoy. At sabi niya, Pastor, hindi kami nagpaputok ng baril doon. Pero sila ang nakulong. For more than 20 years, nakakulong sila. At siya ay tumanggap sa Panginoon at ako'y naniniwala na kung ilang taon siyang nakakulong, paglaya niya, ganun din kahabang panahon na siya ay pagpapalain ng Diyos sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya nga po, wag mong sayangin ang pagdalo sa gawain. Dahil ang gawain po, kaya nga gawain ng Diyos, pag tayo nagkakatipon, hinuhugasan tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At wag mong sasabihin na sa kinakain mo kaya ka nagkasakit, eh, lahat ng kinakain ay kinakain ko rin, hindi ako nagkakasakit. Dahil ano man ang pasalamat ko bago ko kainin, lininis na ng Diyos. At pinaniniwalaan ko yon, kaya ako'y naniniwala na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Mga simpleng katotohanan, pray before eating. At dito makikita po natin na kailangan ikaw ay laging nananalangin. Gagaling ka, mawawala ka na sa sakit at karamdaman at panghihina ng katawan, basta malaman mo lamang ang mahalagang katotohanan ng pangunahin. At ako'y natutuwa sa Diyos dahil ilang ulit ako sa Israel at ako doon sa
Mount Calvary, malayo yung aming kinalalagyan pero kitang-kita ko yung burol. At naalaala ko ang Panginoon. At ang Bethlehem ay wala po sa Israel, ito po ay nasa Palestinian. Pero kami ay dinala ng tour doon sa Bethlehem. Kaya napakabuti ng Diyos dahil sa tuwing maalala ko yung Sea of Galilee na hinati ng mga Israelita sa pamumuno nila Joshua, ay nandun at ako rin ay naglalayan. At ang dahilan, ako ay umaasang lagi ay sa Diyos, ako ay, wala akong maasahan kundi ang Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, you will reign on earth like king because of the abundance of grace and the gift of righteousness through our Lord Jesus Christ. Hindi ka po maghihikaho sa ibabaw ng lupa dahil ikaw ay anak ng Diyos. Daraan sa kakapusan pero hindi mananatili sapagkat ikay magkakaroon ng laging kagalakan sa lahat ng ating pagdaraanan. Ang mukhang laging masaya ay maaliwalas. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang sabi ng kawikaan, lagi kang maging masaya sa iyong puso at makikita sa iyong mukha ang maaliwalas na puso. Amen? Kaya nga po, ay tayo rin lamang itatanda ay magpakaligaya na tayo sa Panginoon para hindi makita. Tingnan ninyo ako sa edad kong ito at parang ganun nga ako katanda. Kaya ating unawaing mabuti, sino raw ang magbibigay ng kapahingahan? Sino raw ang magbibigay? So ito ang titulo. So but we preach Christ crucified. Aming ipinangangaral na si Kristo ay napako sa krus. Ibalik natin sa Matthew 11, verse 28, at ating tignang mabuti. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Pinuri ng Panginoon ang kanyang sarili dito. First time, I am meek and lowly in heart. Ako ay may maamo at mababang puso. And you shall find rest unto your souls. So dito ay makikita po natin saan ang gulo ng mumula sa kaluluwa. Kaya kailangan ang ating isipan ay control ng salita ng Diyos na kontrol ng banal na Espiritu. Kailangan tayo ay maalam sa salita ng Diyos. On this man will I rest, sabi ng Diyos. Him that is poor and contrite in spirit and who trembleth at my word. Sa taong ito ako ay titira, siyang merong malambot na puso at mababang kalooban at sabik sa aking salita. So kailangan lahat tayo sabik sa salita ng Diyos. Amen? Dahil pag hindi ka sabik sa salita ng Diyos, ay hindi ka titiba, hindi ka tatatag. Dahil salita ng Diyos lamang ang ating tuntungan. Kaya nga sabi ng isang bahagi, I have built my house upon a rock. The rain descended and the flood came and the strong wind came, and my house remained standing because it is built upon a rock. And what is that rock? Christ is the Son of the living God. Huwag mo kalilimutan, si Kristo ang anak ng buhay na Diyos at dahil siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos na totoo at ang laking katotohanan siya ay nakatira sa ating puso. Tingnan mo ang iyong katabi, nasa iyong puso ang Panginoong Hesus Kristo. Dahil kung wala sa iyo si Hesus Kristo, hindi ka malulungkot pag nagkakasala ka. Kaya dahil si Kristo nasa ating puso, pag tayo'y nalugi, tayo ay lumuluhod agad. Hindi naghihimutok. Tingnan mo uli ang iyong katabi at laging tandaan mo, kailangang lagi tayong katulad ng Panginoon, meek and lowly in heart. Maamo at mababang puso. Siya'y Diyos na totoo, pero hindi niya ginamit
Kaya nga, ang sabi ni Pablo, at si Pablo'y natuto, napakatalino ni Pablo, napakatapang ni Pablo, pero mali ang pagkaunawa niya sa salita ng Diyos. Alam niya, sa ulado niya ang Book of Torah, from Genesis to Deuteronomy, 5 books. Sa ulado niya yon verbatim, word for word, comma for comma, period for period. Sa ulado niya yon, pero siya ay mamamatay ng Kristiyano. Bakit? Dahil ang puso niya ay hindi tama. Kaya nga po ating unawaing mabuti, dapat tama ang ating puso. At paano magiging tama ang ating puso? Pag tama ang ating puso, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang nalalaman ng puso ng isang tao, yun ang magiging bukang bibig niya. Kaya kung ang laman ng puso ng tao ay puro negosyo, ang bukang bibig niya puro negosyo. Pero kung ang laman ng puso ng tao ay salita ng Diyos, yung negosyo ay magiging maunlad dahil laging ang kanyang bibig kasi napakabuti ng Diyos, mapagmahal ang Diyos. Nalugi ako ng 3 ulit, pero ako ay tuloy-tuloy pa rin sa ganang sarili ko. Kung ilang ulit akong nalugi, pero ako'y tuloy-tuloy maalam pa rin sa Diyos dahil ako'y kanyang iniibig. At kung hindi ako nalugi, hindi ko nakilala ang mga taong nagpakilala sa akin sa mga kilalang tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Where you failed, remember this, God has prepared someone that will approach you at sasabihin sa iyo, pwede bang tulungan kita? Oh, napakaginhawa po ng buhay. At ano po ang sabi ng verse 30? For my yoke is easy and my burden is light. What is his yoke? Meek and lowly. Ang kanyang pamatok, siya'y maamo at mababa. Hallelujah. Huwag mong kalilimutan, ang sabi ni Pablo, natutunan niya sa Philippians 2 verse 5. Ilagay ninyo sa isipang ito ang isipan ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi? Oh, napakaganda po. At ang sabi po ron sa Philippians 2:5, let this mind be in you. Praise God. Hayaan ninyo ang isipang ito ay nasa sa inyo rin, sapagkat ito ang isipan ng Panginoong Hesukristo na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nabuhay na ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Even the death of the cross, at yun ang dapat nating laging titignan, our holiness, our righteousness, is because of Calvary. It's not our own doing. It's the finished work of Jesus. And all we need to do is to believe. To believe that we are forgiven. Kaya, ang titulo ng mensahe, Jesus, give rest. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kapahingahan. Huwag mong kalilimutan, kapag hindi mo pinaniwalaan ang kamatayan ng Panginoon sa krus, doon niya binayaran ang lahat ng ating kasalanan at tayo ay kanyang tinubos at kay Kristo tayo ay naging malaya. Nagkakasala tayo ngunit hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Nagsasalita tayo ng mahahayap na pananalita pero hindi na kasing dalas nung dati. Dahan-dahan tayo ay nagiging katulad ng Panginoong Hesukristo
Dahil dahan-dahan nararanasan natin kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Kaya nga po, ating unawaing mabuti na ang kanilang ipinangaral, kaya sila inuusig, ang pinangaral nila ay ang pagkapako ng Panginoon sa krus. Sapagkat yung pagkapako ng Panginoon sa krus, doon kasama tayo doon sa kanyang pagkapako. We are together with Jesus on that cross. Lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan, inilagay niya sa kanyang katawan. And that is salvation, that is righteousness. So believe Jesus and you will live in righteousness. Continue on believing Jesus and you will maintain your salvation. Only believe. At makikita mo na ikaw ay magtatagumpay anuman ang inyong pagdaan ng mag-asawa o ng iyong pamilya. Wala pong mag-asawang hindi nagtatalo. Aywan ko lang kung estatwa kayong dalawa, pero laging may pagtatalo po, pag minsan ay sa pagluluto lang. At sasabihin ng isa, sige, ikaw na nga. At tapos mag-aamuan uli. Kaya nga po, sabihin mo kung kasama mo ang asawa mo, sabihin mo, salamat sa masama mong ugali. At natuto kitang mahalin. Amen? Kaya nga po, yung masamang ugali ay gamit para matuto kang umibig. Kaya yung asawa mong babae, lalaki ay iyong tadyang, hinugot yan sa iyong tadyang, hindi sa tuhod. Kaya wag mong sisipain. Amen. Sa tadyang, kaya yan ay bahagi ng iyong katawan. Ang iyong asawa ay iyong katawan. Kaya yan ay hinihimas kahit galit. Amen. At kahit hindi tama ang luto, ipakita mong sarap na sarap ka dun sa niluto. At yun ay matututong magluto. Kaya alam mo, napakaginawa po ng buhay dahil maraming mga pagsubok. Kaya sabi doon sa awitin, dumagsama ng mga pagsubok, alam kong ikaw sa akin ay susubaybay. Saan mo kasama ang Diyos? Saan ko kasama ang Diyos? Sa pagsubok. Sa mga imposible. Kaya nga po ating unawain, hindi ko po sinisisi yung mga nagpapa-ospital, may pambayad ka naman. Ngayon ay magsanay ka para hindi masayang yung iyong oras at yung iyong pera. Ibigay mo na lang doon sa mahina. Magpakalakas ka para ikay maitutulong sa mahina. Kaya nga magdamayan kayo at magtulungan. Dahil hindi po lahat ay nakapananalig na siya ay magaling na kahit may kirot. Pero ikaw na natuto na manindigan, na ikay malusog kahit may kirot, ay wag mong hahatulan yung isang hinang-hinang lumakad, ay yung kung kaya mong bigyan ng wheelchair, ay bili mo ng wheelchair, ay yun siya eh. Pero makikita mo na siya mag-aalab dahil may nagmahal. Ang pagmamahal po ay nakapagpapasigla ng buhay. Tingnan mo ang iyong katabi, ang pagmamahal ay nakapagpapasigla ng buhay. Kaya nga po, may isang kapatiran na namatay na bigla ang kanyang asawa, maganda ang kanilang hanap buhay, at wala silang nakahandang libingan. At ililibing na ang kanyang asawa ay sa public na sementeryo na napakadumi at merong nahamon na kapatiran at binigyan siya ng mamahaling libingan. At siya tuwan-tuwa at galak na galak sapagkat merong nagmahal at nagmalasakit sa kanya. Kaya sabihin mo magmahal ka at magmalasakit sa mga kapuspalad at makikita mo ikaw ay laging tutustusan ng Diyos. Jesus give rest. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kapahingahan. Ating siya sa atin yung meekness and lowly heart. Yun pong meekness ay kaamuan at yung lowly ay kababaan. Siya ay Diyos na totoo, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi nawawala yung kanyang pagka-Diyos. Habang siya ay nabuhay bilang tao, siya ay Diyos pa ring totoo. Pero hindi lang niya ginamit at ang kanyang pinili ay
sa dami ng pwede niyang piliin, ang pinili niya ay maging lingkod. He have chosen to be servant. Kaya nga po ang mga naglilingkod ay matibay at matatag. At laging nagbibigay ng oras para maglingkod sa Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Kaya nga po, yung kanilang kapaguran ay dahil gusto nilang maging banal, masunurin ng mga Hudyo. Kanila pong nasusunod ang banal na kasulatan sa kanilang pamamaraan. Subalit ang sabi ng Panginoon, yang inyong pamamaraan ay sumampalataya lang kayo sa akin at hindi na kayo mapapagod sa pagpapakabanal. So ang kabanalan po ay pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang katwiran po ay pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung ano man ang ating pinagdaraanan, paniwalaan natin na kasama natin ang Panginoong Hesukristo at makinig ka at bibigyan ka ng karunungan kung paano mo mapagtatagumpayan yung suliranin na iyong pinagdaraanan. Napakabuti po ng Diyos. Kaya, I will give you rest for your soul. Sa makatuwid, ang pagkakasakit ng tao, ang pagkatalo ng tao ay sa kanyang isipan ng gagaling. Di po ba pag inisip mo na para kang sisipunin, mamaya may sipon ka na. Bakit? Kung ano ang inisip mo, yun ang iyong makakamit. Kaya kung ikay sinisipon, isipin mong magaling ka na. At yun ang mangyayari. At yung pag-iisip na yun ay nakatuon ay sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang isa sa gawa ng Diyos. Tapat ang Diyos at ang kanyang salita ay kanyang isa sa gawa. Kaya nga doon sa katanungan ng, sa mga Hebreo, ang sabi, enter into His rest. Tingnan po natin sandali yung Hebrews 4 verse 1. Para maunawaan natin kung ano yung rest. At ang sabi po doon sa Hebrews 4:1, let us therefore fear lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Kaya, ang sabi rito, pangambahan natin na ang pangako ay mawala na makapasok tayo sa kanyang kapahingahan kapag ikaw ay kapos doon sa kanyang kapahingahan. Verse 2. So saan galing yung kapahingahan? For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Saan ang pagpasok sa kapahingahan? Believing the gospel. And what is the gospel? The gospel is that Jesus is crucified, and the third day He rose again from the dead. Kaya nga ang sabi rin ni Pablo, if you confess with your mouth Jesus is Lord and you are saved. If you believe in your heart that God raised Him from the dead, then you are justified. So our justification, our holiness, our righteousness is only by believing. Believe. I believe in Jesus. So because you believe in Jesus, you are righteous in the sight of God. I believe in Jesus, then you are holy in the sight of God. At makikita mo na ikaw ay panghihinain na sa paligid mo, hindi ng tao, kundi ng pwersa ng kadiliman para ikaw ay mag-alinlangan. Pero huwag kang mag-alinlangan basta ikaw ay iniibig ng Diyos. So always believe the gospel. At ano ang sabi ng verse 3? For we which have believed do enter into rest. Sino raw ang pumasok sa kapahingahan? Yung mga sumampalataya sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi po yung magandang tulog, hindi po yung magandang exercise. May ilan akong kilala at yung isang purchasing manager nung panahon ako'y nasa sales, talagang himan siya at ako ay medyo mahina ang katawan dahil kulang ako sa exercise. Sabi niya, Greg, tumulad ka sa akin, tingnan mo ang aking katawan. Dahil lagi siyang nag-i-exercise. After 1 year, binalikan ko, asan si Sir? Patay na. Nag-i-exercise yun.
At mayroon naman ako rin kilalang kabataan na tuwing umaga sa aming subdivision, laging babati yun. Good morning po. Good morning po. Isang araw, patay na rin. Sabi ko, ako'y lungkot at tawang-awa, ay tama naman ang exercise. May isang kapatiran na abogado at ganun din tuwing umaga talagang nag-workout siya. Pero namatay din ng maaga. Ano ang dahilan ng kamatayan ng tao? Ituro mo ang iyong sentido. Kapag hindi control ng banal ng Espiritu ang ating isipan, mapapagod tayo. Nakalulungkot pero nagaganap yung isang kaibigan ko na napakahusay, napakatapang at napakalaking ministeryo. Nung makita ko ay humihingi ng pampagamot para magkaroon daw ang kanyang puso ng yung parang bomba ng puso. Sabi ko, ay ang tapang nito pag nangangaral, bakit magpi-peacemaker? Akala ko ba'y may peace na siya? Hindi ko siya hinahatulan, nalulungkot lang ako. At yung iba naman ay talagang nagpapakita sa Facebook para humingi ng tulong sa pang-ospital. At ako'y nalulungkot dahil mga kaibigan ko yon na matitipuno, matatapang, duwag pa nga ako sila'y matatapang at laging sumusulo. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti. For we which have believed do enter into rest. Tayong sumampalataya, ano po ba ang pagsampalataya? Na si Jesus ang namamahala ng buhay niya na nasa sa atin. Hindi na ito buhay natin. I am crucified with Christ. It is no longer I that live, but Jesus liveth in me. In the life that I now live in my body, I live by the faith of the one who loved me. Hindi na tayo yan. Yung iyong katawan, hindi na ikaw yan. Ika'y bago nang nilikha nung araw na maborn again ka, you are no longer your own because Christ lives in you. And you are sealed with the Holy Spirit, kaya hindi ka madadaig ng puwersa ng kadiliman. If any man be in Christ, he is a new creature. Behold, old things are passed away. Behold, old things are become new. Bago ka nang nilikha, hindi ka na ang dating makasalanan. Nagkakasala pero wala ka ng kalikasan ng makasalanan. Tinubos na tayo ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo at paniwalaan mong lubusan yun kahit masama pa ang ugali mo. Paniwalaan mo na ikay tinubos, paniwalaan mo at isang araw wala na yung masamang ugali mo. Ay tatagal kaya ang asawa ko kung masama ang ugali ko hanggang ngayon. Ang sabi nga ng kanyang mga tiyo-tiyo at mga kamag-anak, napakamalas naman ang ating pamangkin. Ang napangasawa pa ay si Goyo. Hindi ba niya alam kung sino yan? At nakamatay na yung tumuligsa sa akin at ang asawa ko'y maligayang maligaya hanggang ngayon. At sa September 13, 50 years wedding na kami. Amen. Pero wala pong handaan, walang handaan. Panalanginan lang. Amen. Kaya po, unawain nating mabuti. Kaya kami tumibay dahil sa Panginoon at ang katibayan na kasama namin ng Panginoon, maraming krisis. Tingnan mo ang iyong katabi, maraming nang uusig, maraming nang lalait dahil nasa iyo si Kristo. Kaya lalaitin niya si Kristong nasa sa iyo, hindi ikaw, kundi si Kristong nasa sa iyo. Amen. Kaya kailangan mong maunawaan ito at paniwalaan mo pag inuusig ka na. Naalaala ko ang mag-asawang Kenneth Copeland at Gloria Copeland. Umiiyak si Gloria isang umaga, ito'y paulit-ulit kong patutuo. Ang sabi niya, Ken, hindi na yata tayo mahal ng Diyos. Meron silang malaking ministeryo, may malawak na rancho. At ang sabi niya, Glo, bakit umiiyak ka na? Anong ibig mo sabihin hindi na tayo mahal ng Diyos? Tayo naman na hindi kulang ang ating ministeryo worldwide. Ba't sinasabi mong hindi na tayo mahal ng Diyos? Ang sabi niya, wala nang nanguusig sa atin. Because those who love Jesus will be persecuted. Tingnan mo ang iyong katabi, kung lahat ay kaibigan mo, abay mag-ingat ka. At mapanganib yan. Kailangang may nang-uusig din sa'yo. Hindi mo nahahanapin yan, may mang-uusig tiyak sa'yo ng lihim. Tingnan mo uli ang iyong katabi dahil nakikita niya na ikaw ay umaasenso, tumuunlad at kayo ay nagkakasundong buong pamilya. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Salamat sa Diyos at kayo ay masayang masaya.
Sino raw ang papasok sa kapahingahan ng Diyos? As I have sworn in my wrath, if thy shall enter into my rest. So, aking sinumpaan sa aking puot. So, lahat ng sumampalataya ay makapapasok sa aking kapahingahan katulad ng kanyang sinabi, dahil aking sinumpaan sa aking puot. Kung sila'y papasok sa kapahingahan ko, at ano ang sabi, although the works were finished from the foundation of the world, gayon din na ang gawain ay natapos na bago pa likhain ang buong daigdig. Yung pagkapako ng Panginoong Hesukristo ay nakatakda na. Yung pagkapako sa krus, kaya laging paniniwalaan mo yung ating makasalanang pagkatao ay nakapako na sa krus at wala na at hindi na tayo ang dating tao. Amen? Kailangan paniwalaan mo po yun kahit masama pa ang ugali mo. Dahil kung hindi ko pinaniwalaan yun at kung hindi ako pinupuna ng aking asawa, kailangan paniwalaan mo ang asawa mo pag pinuna ka. Ang sabi ng aking asawa, ba't lagi kang nakikipag-inom diyan sa ating mga kapitbahay? Para sila'y maborn again. At sabi niya, paano siyang maboborn again? Ay kalaklak ka rin sa alak. Sabi ko, oo nga, no? Maganda na yung itinutuwid ka ng iyong asawa dahil ang iyong mabuting asawa ay katulad ng baging sa kanan ang tagiliran ng iyong bahay. Your virtuous wife is like a vine on the side of your house, and your children like olive plants round about your table. Mga anointed ang iyong magiging anak dahil ikaw ay napapatuwid sa iyong asawa. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Amen? So, tingnan mo at makikita natin, sabi ko, oo nga. So, nag-isip ako, paano kaya nakakahiya naman at mga kaibigan ko ito, mga kapitbahay. Awa ng Diyos, mga patay na sila. Pero ako'y nalulungkot. At ang ginawa ko, nagkaroon ako ng isang isipan, dadamihan ko ang pulutan. So pag inaalok na nila ako, sabi ko, hindi na ako umiinom. So mamumulutan na lang ako, hindi na ako tinawag mula noon. Dahil nauubos ang pulutan. Hindi totoo po ito, masaya po ang pagiging Kristiyano. Dahil pag hindi ka natuto na tumanggap ng karunungan buhat sa Diyos, ay hindi ka po magtatagumpay. So, pagkatapos ng marami kong trabaho sa Pililya, doon sa Philippine Petroleum, pag-uwi ko sa bahay, binata pa po ako noon, napakasikip ng dibdib ko. At hindi ko malaman dahil sa trabaho, inuman kami ng inuman. At nakahiga ako na parang mamamatay na ako sa sikip ng dibdib. Iisa ang doktor namin doon sa bayan namin nung panahong una. Ginamot ako at ang ibinigay na gamot, mali pa dahil matanda na yung doktor. Lalong sumikip ang aking dibdib. Kung walang plano sa akin ng Diyos, ay baka noon parang tigok na ako. Laging tandaan mo, ang hindi ko makalimutan, sabi ni Martin Luther, I am immortal until I complete my mission on earth. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko natatapos ang pagkatawag sa akin ng Diyos. Ika'y may tawag, kaya ika'y maalam na dumadalo ng gawain at ilalantad ng banal na Espiritu yung pagkatawag mo, and that calling, it will be powerful. Amen? Kaya tayo sama-sama pa hanggang ngayon. Amen? Ang dahilan, may pagkatawag ka at ikaw ay inaasikaso na ng banal na Espiritu at ang isang katibayan, malalaki na ang problema mo ngayon. At yun po'y katibayang inaasikaso ka ng banal na Espiritu dahil ang gawain ng banal na Espiritu yung hindi natin kayang gawin. Yung kaya natin gawin, tayo ang gagawa. Yung hindi natin kayang gawin, ang banal na Espiritu ang gagawa. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, ang laki pala ng pag-asa ko. Amen? At ngayon, kung ikay may sakit, ipapahayag ko, magaling ka na, paniwalaan mo. Amen? Kaya 37 years na may asthma si Mami Alita, pero pinagpasyahan namin, wala na ang asthma. At ngayon, ilang taon na, ay wala na talagang asthma. For more than 50 years, ay siya ay hindi nagka-asthma. Meron siyang toxic goiter,
Ako'y nagtataka, laging mainit ang ulot, payat na payat at nagagalit lagi. Yung pala ay sanhi ng goiter. At ikinuha ko siya ng appointment para maoperahan sa Veterans Hospital. Pero siya nakinig ng Rex Humbard Ministry at pinaniwalaan niya at ang sabi ni Rex Humbard, yang iyong sakit, magbigay ka ng offering sa Rex Humbard Ministry, magaling ka na. Kaya pag uwi ko, sabi ko, meron ka ng nakahanda ka ng operahan. At ang sabi niya, hindi na. Dalhin mo na lang yung pampa-opera sa Rex Humbard Ministry. Sunod ko, dinala ko sa Rex Humbard Ministry sa Pillam Life. At mula noon hanggang ngayon, 1982, siya ooperahan. Ngayon ay 2025 na. Wala na. Nahiya na yung goiter. Bakit? Dahil doon sa pagsunod ko sa propeta, believe his prophets and you shall be prosperous. Amen? At isang araw, may isa ring nakikinig sa Antipolo na wala na halos na paningin ng kanyang mata at narinig niya. Hindi ko naman hinamon, pero ang sabi niya, magkakaloob ako sa ministeryong ito. At pumunta ang mag-asawa, dala yung pampa-opera ng mata at ang sabi, Brother Greg, narinig namin sa iyong pagtuturo na pag nagkaloob pala sa gawain ay kami ay gagaling. At ang sabi ko, ako'y napalunok at sabi ko, kung hindi ito gumaling, paano na ito? Ako naman nag-alinlangan. At ang sabi niya, paniwalang-paniwala kami, Brother Greg, na pag naibigay namin itong pampa-opera, mawawala na yung uoperahin sa mata. At talagang pilit sa akin yung pagtanggap. Dahil sabi ko, baka ito hindi gumaling. Ako naman ang nag-alinlangan. Pero dahil sila'y nananalig, tinanggap ko yung kanilang offering at mula noon hanggang ngayon, malinaw ang mata. May isa namang bulag na nagiring tagapakinig at pinasyalan ako at ang sabi niya, Brother Greg, patungan mo nga ako ng kamay. Bulag po yun. Yun yung may-ari ng ating intro-extro ng tinig ng kanyang pagbabalik. For the captain of the host is Jesus. Yun yung iniwan niya nung siya ay kunin na ng Panginoon. Pinatungan ko ng kamay dahil siya naniniwala pag napatungan ko ng kamay, siya makakakita at nakakita. Hallelujah. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, ikaw ay may kapangyarihan magpagaling ng may sakit. Sabihin mo, ikaw ay may kapangyarihan na magpagaling ng may sakit. Gamitin mo yung palad mo, patungan mo ang may sakit. Amen? Amen po ba? Nung sabihin ng Diyos kay Smith Wigglesworth, ikaw ay gagamitin ko at siya ay illiterate. 23 years old nung siya turuan ng kanyang asawa na pastora na makapagbasa ng Biblia. At nung matuto siyang magbasa ng Biblia, wala na siyang binasa kundi sangayon sa kasaysayan ng kanyang buhay, kundi puro Biblia na lang. At dahil puro Biblia, ang ginawa niya, siya ay nakasuot lagi ng pure white. At isang araw, laging puno ng dugo yung kanyang pantalon. Dahil for 4 years, meron siyang bato sa abdo. Sabi ng doktor, ooperahan na po natin, Mr. Wigglesworth. Ang sabi niya, no, God is the one who will operate on me. For 4 years, dinudugo lagi ang kanyang pantalon. At ang sabi ng anak, 105 gallstones ang naipon niya sa kanyang tatay na ibinababa ng puwitan. Pero siya nagpatuloy at sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, 23 ang patay na nabuhay sa kanyang pagpapatong ng kamay. Why? Because he believed. Kaya nga po, mga kapatid, sumampalataya ka, mga kapag-anak buhay, patungan mo ng kamay. Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag mo sabihin, hindi naman ikaw nag-Bible school, basta patungan mo ng kamay. Ang bayaw ko, sila'y magkapatid na parehong dalubhasan doktor, at ang sabi niya, Greg, puntahan mo nga yung bunso naming kapatid. Sabi ko, bakit? Ayun, ayaw nang bumangon at pakirap-kirap na lang ang mata. Sa loob-loobin ko, bakit ako ang papupuntahin? Ay siya ng dalubhasan doktor, yung magkapatid. Pinuntahan ko at pinatanggap ko sa Panginoon yung kapatid, pinatungan ko ng kamay, gumaling. Ayun, nasa Amerika hanggang ngayon, maunlad.
At kaya nagkasakit pala dahil nga iniwan ng asawa at siya ang nagpapalaki doon sa kanilang mga anak. Pero laging tandaan mo, you have the power. Sabihin mo, you have the power. Use that power that is given to every believers. Magpagaling ka ng may sakit. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, mabuhay kang umiibig. Sabihin mo sa iyong katabi, mabuhay kang umiibig. Siyasatin natin ang isang buhay ng mga umiibig. Tingnan natin kung ikaw nga ay umiibig. Makinig kang mabuti at tingnan natin kung ikaw nga ay pasado dito sa pag-ibig. Sa 1 John chapter 4, tingnan po natin kung tayo nga ay umiibig. Sa verse 2, 1 John 1 John 4:2. Ating isa-isahin ito at tingnan natin kung tayo nga ay umiibig. Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So pasado tayong lahat dito. Amen? So, iipahayag natin na si Jesucristo ay Diyos na totoo. Sabihin mo nga, si Jesucristo ay Diyos na totoo. Ayan, yung ating pagsasalita nun ay bigay sa atin ng banal na Espiritu. So ngayon, sa verse 4, tingnan natin ang verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Napagtagumpayan ninyo yung hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos at hindi sila makakaapekto sa inyo dahil ang banal na Espiritu ay nasa inyo. Amen? At si Jesucristo ay nasa inyo rin at mas makapangyarihan siya kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. So tingnan natin ang kasunod sa verse 7. Ano po ang sabi sa verse 7? Beloved, let us love one another. Sabay-sabay po, basahin natin. Ituro mo ang katabi mo, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Pag hindi mo inibig yung mga kasama mo sa simbahang ito, ay hindi mo kilala ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, ang umiibig ay kilala nila ang Diyos. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi, sabihin mo, iniibig na kita mula ngayon. Amen? Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa dahil ang pag-ibig ay sa Diyos at lahat ng umiibig ay anak ng Diyos. At nakikilala nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Glory. Amen. Sa verse 11, sabihin mo, buhay na ako. Beloved, if God so love us, we ought also to love. To love. Kaya kailangang mahal mo ang mga taga-biyaya ng Diyos at mga taga-ibang simbahan. Amen? Pinakaiibig, pinakamamahal, pinakaiirog. Kung iniibig tayo ng Diyos, kung gayon, ibigin natin ang isa't isa. Amen? Hallelujah. Verse 12. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Walang sino mang nakita ang Diyos sa anumang panahon. Kung nag-iibigan tayo sa isa't isa, ang Diyos ay nakatira sa atin at ang pag-ibig niya ay ginawang sakdal sa atin. At pag ikaw ay umiibig sa isa't isa, pag nanalangin ka, ikay tutugunin ng Diyos at padadalhan ka ng sunod-sunod na pagpapala at pera. Amen. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo, mag-iibigan tayo. Totohan ng pag-iibigan. At ang sabi sa verse 20, ano po ang sabi? If a man say, I love God and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Kung sinasabi ng isang taong iniibig niya ang Diyos at kinamumuhuyan naman niya ang kanyang kapatiran, siya'y sinungaling. Sino raw ang sinungaling? Yung namumuhi sa kapatiran. Dahil ang umiibig sa kanyang kapatid na sa pananampalataya na kanyang nakikita,
Paano niya iibigin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? At ano ang sabi sa verse 21? Diniinan ang pag-ibig sa isa't isa. And this commandment have we from Him, that he who loveth God, love his brother also. So rest is in the finished work of Jesus on Calvary. The power of the cross is our power that we are able to be surrounded with the glory of God. Yung kapangyarihan ng krus ang siyang nagdala sa atin para tayo'y paligiran ng kaluwalhati at karangalan ng Diyos. Mga kapatid, iniibig tayo ng Diyos. Amen? Kahit hindi ka pa marunong umibig, ikaw ay iniibig pa rin ng Diyos. Kaya nga, iyong tangkilikin ng katotohanan, sabihin mo, ako'y iniibig ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Si Jesucristo ang katibayan na tayo'y iniibig ng Diyos. Kaya nga po, mula ngayon, kailangan itinadalangin natin ang isa't isa na lahat tayo ay maging matibay at matatag. May iba-iba tayong hanap buhay, may iba-iba tayong problema. Ngunit laging tanda natin, pag tayo'y nagpapanalanginan, magiging matibay at matatag ang bawat isa sa atin. Kaya sa kabuuan, ang sabi ng Panginoon, learn of me, for I am meek and lowly of heart. Mag-aral kayo at matuto sa akin what is meekness and what is lowliness. Meekness, hindi natin ipinagmamalaki ang sarili natin pag tayo nagtagumpay. Kaya tayo nagtagumpay, may mga kasama tayo dun sa ating pagtatagumpay. Amen po ba? Kaya nga, huwag mong kalilimutan ang kaamuan. Mapalad ang mga maamo, for they shall inherit the earths. Blessed are those who overcomes, for they shall inherit all things. At ano ang ating pagtatagumpayan? Ang ating sariling isipan at lumipat tayo sa isipan ng Diyos. At makikita mo kung paano ang Diyos ay kikilos at gagawa sa iyo at sa aking buhay. Amen? Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. You have the power to go to the throne of grace. Araw-araw, ikaw ay lumuhod at pumunta ka sa trono ng biyaya. Araw-araw, tayo ay gusto ng Diyos nakatulong sa kanyang gawain. Araw-araw, gusto ng Diyos na laging pahayag mo na si Satanas ay tinalo na ng Panginoong Hesukristo at ang lahat ng demonyo. Araw-araw, magtiwala ka sa Diyos at ang mga anghel ay magkukuta sa paligid mo. Araw-araw, laging tandaan mo, ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Kaya nga po, and what is lowly in heart? Ibig sabihin po, ay lubusang ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Kaya sa sandaling ito, kung ano man ang iyong kalagayan, simulan mo ang iyong kababaang loob. Dahil ang mababa ang loob, kung ano ang meron siya, dadagdagan pa. Pero pag mataas, yung kaunting meron siya, aalisin sa kanya at ibibigay sa mababa ang loob. At ang mababa ang loob, umaasa lamang ay sa Diyos. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, kanila ang kaharian ng langit. Kaya sabihin mo, Panginoon, napakapalad ko dahil ikaw ang nabubuhay sa akin. At ang banal na Espiritu, ang siyang nagkokontrol ng aking isipan. At ako ay nagiging masunurin dahil sa banal na Espiritu. Kaya ito kaming muli, magtitiwala at aasa ng lubusan tanging sa pangalan mo, Panginoong Jesus.
Amen. Ang Diyos po ay napakabuti at ulitin kong muli, gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Use your power and authority to tread on serpents and scorpions. At makikita mo marami ang magsisigaling. Amen?